So, tomorrow is my birthday. So, we wanted to celebrate it outside. Kaya nag-book ako na overnight accommodation sa Camp Hiraya, Tagaytay. Kasi ngayong nagkaedad na ako, medyo naglalaylo na tayo sa mga nakakapagod na parties. Mostly pag birthday ko kasi ako yung laging nagluluto. So busy ako sa pagluluto at hindi ko na nai-enjoy masyado yung birthday ko. So ngayon, naisipan ko na why not medyo solemn and relax naman yung celebration. Ito, pa-approach na kami sa campsite. Very green na yung lugar and napakaganda ng views. So dito, nung dumating kami, sinalubong kami kaagad ng kanilang mga katiwala or mga nag-aalaga ng lugar. And then, nagkaroon ng mini orientation. Mostly yung orientation talks about yung kanilang mga do and don'ts para sa mga cabin, accommodation, sa pool, and their rules doon sa gate. So, 10 o'clock, may curfew sila dito. If ever na kayo ay lalabas, kakain sa Tagaytay proper, or magkakape, or whatever, make sure lang na makakabalik tayo sa site ng eksaktong 10 o'clock ng gabi. So, if ever naman na meron tayong mga dalang baon or nilutong baon or fresh na mga meats na gusto nyong ihawin, pwede naman natin gamitin yung common area or common kitchen dito. Meron sila. Maganda din yung parking nila dito. So, ito ang aming cabin. Cabin number 1 na naka-assign. Pagbukas mo, meron na kaagad kama dyan na pang double. And then, ito, merong side table and then towel. So, this is the veranda. So, nahirapan ako, struggle ang pagbukas ko dito kasi akala ko ito ay sliding door. Yung pala, ito ay swing door. So, pagpasok ko dyan, bumungad sa akin yung napakagandang view nito. Ay, nako, nakaka-relax ka agad. So, may mini tambayan dito. And then, napakasarap sigurong magkape dito sa umaga. And habang nagmumuni-muni na ganito ang yung view. So, nagkape na ako, hindi ko na naiwasan na hindi magkape dahil hapon nung dumating kami. Ang check-in dito ay 2 o'clock ng hapon and ang check-out is 12 p.m. ng tanghali kinabukasan. So, ito ang aking view. Natatanaw ko yung mga katiwala or tagapag-alaga ng lugar ay kumukuha sila ng mga rambutan. Rambutan season kasi kaya madaming bunga yung mga rambutan na puno rito. So, bukod sa mga pine tree, maraming rambutan sa paligid. So, sabi nila, meron daw silang maraming nakuha at inaalok nila akong tikman. So, bumaba na ako at sinundan ko yung mag-ama ko. Si Joben, dito siya nagkape, sinamahan niya si Brandon. Kasi si Brandon, excited na excited makita yung kanilang napakagandang park or mini park and may mga slides, yan, and swing and all. Ito para sa mga kids to siguro, kaya para talaga family-oriented yung lugar. May mga lamesa at upuan na pwede kayong tumambay habang yung mga kids nyo ay naglalaro para in the same time ma-enjoy nyo rin yung nature. Ayan, may playground sila. So, hindi mabuboring yung mga bata kung gusto nilang maglaro-laro. So, naisipan din ng mag-ama ko na kumuha nung rambutan. So, mag-picking. So, inialaw naman nila as long as kakainin nyo yung pinik nyo at hindi nyo sasayangin. So, Brandon, enjoy yung moment na to. Kita mo, siya talaga yung kumuha nitong rambutan na to. Ayan. And then, pinakita niya pa sa daddy niya yung kanyang nakuha. Ayan, masayang-masaya siya dyan. First time kasi na ganito yung activities. So, ito, ang dami naming nakain na rambutan. Sobrang sarap. Libre pa, diba? Sobrang tamis at fresh. Ayan, nag-enjoy lang yung mag-ama ko, and then si Joben, ubusin niya na yung kanyang kape. So, habang inuubos niya yung kanyang kape, naglakad-lakad na ako sa place para makita kung gaano ba kaganda ang Camp Hiraya, Tagaytay. Ayan naman, napakaluwag ng place. May enough
space para tumakbo, mag-enjoy kayo ng family mo. So this one, dito ginagawa yung bonfire at exactly 8 p.m. lalo na daw kapag walang ulan. So every night may bonfire dyan. And then this also the cabin A+ nila. Itong cabin na tong dalawa na to, ito yung mga cabin na may own CR. Kasi yung cabin na nakuha namin, ang CR niya is common, which is ilang step lang naman mula dun sa cabin nyo. So, itong way na to ay papunta sa heated pool. So, mai-enjoy nyo ang pool dito sa Tagaytay na hindi kayo manginginig kasi so heated siya. And yung pool, bukas siya hanggang 11 p.m. So, may swing on the side na pwede kang mag-chill habang pinapanood yung mga naliligo na family members mo or kung ikaw mismo na mag-isa ka lang dito, diba? Pwede kang mag-chill muna dyan bago maligo. So, look at that view habang naliligo ka. Napakaganda. And yung pool nila, malaki and malinis. So, nitong hapon, na-decide na yung mag-ama ko na maligo. Then, sinundan ko sila. Ito yung other way papunta dun sa pool. Meron kasi dun sa baba na access. Also, meron din dito sa taas na access. So, nakikita ko na kaagad si Brandon na nag-e-enjoy na sa pagligo doon sa pool kasama yung kanyang daddy. So, ito na siya. Kasi si Brandon, mahilig talaga siya sa tubig. So, pag yan talaga lumubog na sa tubig, wala nang ahunan. Mag-ahon lang siya pag gutom na siguro. Or talagang pagod na siya sa kakaswimming. This time, dalawa lang silang naliligo. Actually, sabi nga nila, hindi daw talaga nagiging crowded. Kasi most of the time, hindi naman daw nagkakasabay-sabay yung mga tao sa paggamit ng pool. So, parang naging solo nyo tuloy yung lugar. Naging solo ng mag-ama ko. Ayan. Kasi wala talaga. Silang dalawa lang. So, ako naman, naisipan ko munang magpahinga dito sa mga duyan na nasa gilid ng pool habang na ini-enjoy nila Joben at Brandon yung pagsiswimming. Ako naman ay tamang muni-muni lang on the side. And then, naisipan ko nang mag-join sa mag-ama ko kasi alas 5 na to ng hapon. So, habang meron pang liwanag, masulit namin yung swimming pool. Sobrang ganda talaga ng lugar na to. And yung pool, tama lang yung init ng tubig. Hindi ka talaga manlalamig kapag nakababad ka na dyan. Even though na kapag sinabi nating Tagaytay, malamig. So, parang tinatamad ka maligo dun sa pool kung may provided, diba? Pero ito, may enjoy mo siya kasi mainit talaga yung tubig, warm. Itong mag-ama ko, naglaro pa sila niyang ganyan. Sobrang bigat pa naman ni Brandon, pero sumampa siya sa daddy niya. Yan, tamang chill-chill lang kami rito. Tapos mamaya, magluluto na kami for our dinner.
then, after namin mag-dinner, lumabas na kami kasi binuksan na ng management yung bonfire. So, nag-enjoy kami dyan kasi medyo mahamog na rin. And then, mainit-init kapag nandito ka malapit sa bonfire. So, pag tinignan mo yung paligid, sobrang tahimik. And then, ang maririnig mo nga lang talaga is mga kuliglig at yung mga palaka. And ang gaganda rin tingnan ng mga cabin sa gabi kasi may mga LED lights sila na ganyan. Very solemn and peaceful talaga. And then, yung mga bata, nagluto sila ng marshmallow. May naging kaibigan dito si Brandon. So, in-enjoy talaga din nila yung bonfire. And then, nung gabi, yan, ginirit ako ng aking mag-ama exactly 12:01, which is September 11 na, ng happy birthday. So, may pa-cupcake pa. So, yan si Brandon. Very shy siya. Nakantahan ako ng happy birthday. And, mag-wish nga daw ako. So, when I blow the candle, tinanong niya pa ako dyan, Mami, ano ang wish mo? And syempre, ang wish ko, alam na ni Brandon yan, magkaroon siya ng kapatid. Which is, tong asawa ko, niloloko pa ako na akala niya ang wish ko ay magiging sexy ulit. And then, nung morning, ito ang bumungad sa amin. Sobrang relaxing. Diba? Imagine, gigising ka sa umaga, ganito ang view mo. Sobrang lamig ng lugar. Hindi, actually, walang aircon tong mga cabin, electric fan lang, pero talagang nakakumot kami kasi malamig yung lugar. And then, ito, magmumuni-muni ka na ganito ang iyong view. The best. May free breakfast itong accommodation dito sa Camp Hiraya. And then, meron siyang mga choices, iba't iba according to your preference. Papipiliin naman nila kayo upon entering nyo pa lang doon sa cabin nyo para kinabukasan alam nila kung ano yung ihahatid sa inyo na almusal. Ang start ng breakfast nila ay 8 o'clock in the morning. So far, very nag-enjoy ako at na-relax sa Camp Hiraya Tagaytay. Very recommended to para doon sa mga nagsosoul searching. And since 12 noon ang aming out, dito na rin kami nag-decide na mag-lunch sa Tagaytay. So, ang napili namin is Cabecera dito sa may harapan ng Win Residence, kung familiar kayo. So, lutong Kapampangan daw. So, gusto namin i-try. Actually, ang lagi namin pinupuntahan dito is yung Lawa Cafe, which is tabi nitong Cabecera. Pero, para maiba naman ngayong araw, tatry natin yung Cabecera kung masarap ba. So, yung restaurant na to ay merong majestic view ng Taal Volcano. And then, very presko and malamig yung lugar kahit na alas 12 na to ng tanghali. Ayan. So, binigyan kami ng upuan talagang facing the Taal view. So far, sobrang na-enjoy ko yung birthday ko. And siguro ganito na talaga kapag nandoon na tayo sa pagkakaroon ng edad, no? Ito na talaga yung enjoy moment natin. Yung gusto mo na ay tahimik, mapayapa, at nakaka-relax na birthday celebration. I don't know kung ako lang, pero ito talaga yung dream birthday celebration ko.